Hi mga bebs! Another day, another adventure! Samahan niyo kami ngayong araw kasi may nalaman na naman kaming beach. Dito lang paglagpas sa Kaibyang Tunnel. Wow! Hindi na nga ito bago pero hindi siya masyadong dinarayo. Hindi ko na alam kung bakit pero tara, puntahan natin. May guard pala kayo na madadaanan at tatanungin kayo kung meron na kayong reservation. Sa case namin, nag-walk-in lang kami at hindi pala nila ina-allowed yun. Kaya yung guard hinanapan niya na lang kami ng available na cottage or room. Tapos may binigay siya sa aming contact na pwede namin kausapin pagdating namin doon sa beach. Tapos yung nakausap na namin pinapasok na nga kami, parang private village pala itong napasukan namin. Nag-waste na kami tapos binaybay namin itong main road. Tapos may isa pang bantay na humarang sa amin. Kinonfirm lang kung may reservation na kami sa loob. Since may nakausap na nga kami kanina, sinabi namin na meron na. Siningil lang kami ng 20 pesos para daw sa parking fee. Tapos diniretso na namin ulit itong daanan. Pagkarating sa location, tinawagan na namin yung number na binigay ng guard kanina. Pinark lang namin yung motor tapos sinamahan na kami ni kuya sa pag-i-stayan namin. Ito nga pala yung nakuha namin. Hindi pala siya basta cottage lang mga vebs. May sariling CR, lutuan, mga kitchenware, sala at double deck. And ito ay 1,500 lang. Pero day tour lang kami. Uwi rin kami mamaya, magpapahinga lang and titingnan na namin yung beach kung gaano talaga siya kaganda. Inayos lang namin yung mga gamit tapos nagbihis na para makapag-swimming na rin kami. Pagkarating nga namin dito sa dagat, grabe na amaze ako. Napakaganda talaga dito sa Panutsutan Beach. Hindi siya crowded, malinaw yung tubig, kaso walang masyadong sisilungan. Hindi ka basta-basta makakapag-pitch ng tent kasi mainit. So ayun, nag-off cam muna kami at naligo na rin. Hindi ganun kalamigan ng tubig dahil tanghaling tapat. Wala rin halos alon. After namin maligo dito sa area, may mga tindahan din. Kung wala kayong dalang food, pwedeng bumili dito. Hindi naman siya pricey. Yung mga tinda is parang sa city lang din. Pagbalik namin dito, nawalan daw ng kuryente. Inaayos pa nila yung generator. Matagal din nabuhay yung kuryente, pero okay lang kasi medyo presko naman sa loob. Yung problema, nawalan din ng tubig. Grabe, ang malas. Pero inayos din naman nila agad. After mag-BS, natulog muna kami para hindi kami antukan sa biyahe mamaya. Actually, hanggang 6 PM lang kami talaga dito, pero inabot kami ng 7 kasi naabutan din kami ng ulan. Lipas muna namin yung ulan, tapos nung 7 na, umalis na kami. Tapos dito sa part na to, nakalabas na nga kami ng resort. Grabe, ganyan kadilim sa dinaanan namin. Natakot pa nga ako kasi may nag-stop na kotse sa gitna ng daan and paahon pa yun, tapos lumigil siya doon. Ang weird. Yung dinaanan namin kanina, papasok, ganun lang din naman yung dadaanan pa uwi. So yun mga vebs, hanggang dito na lang muna tayo. Please follow us on TikTok. Pwede rin kayo mag-suggest kung anong magandang trip na pwede namin gawin sa susunod. See you on the next one. Bye!